Casabilgas. Praise God! Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo. Dayawon naton ang Diyos sa aton panimbahon sa pagpanguna ni Pastor Alfredo Jovero. Amen. Ibayaw, ipagpapang imong pang iluso, isayaw ang imong pilit, pagkanta, pagsingit, pagmayaw, pagdaig. Kay si Jesus, adun na mubalik, hari sa kaharian, nabaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga Iluhod ang iyong mga luhod, simbahan, Ginoo mga luwasa, kay hallelujah ang balik niya. Ang imong amot, ilagso, isayaw ang imong pilit, pagkanta, pagsingit, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw, ipagpak ang imong amot, ilagso, isayaw ang imong pilit, pagkanta, pagsingit, pagmayaw, pagdaig. Kay si Jesus, adun ang mubalik, ay sa kaharian, nabaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga amor, Iluhod ang imong mga luhod, simbahan, ang imong mga amor, Iluhod ang imong mga luhod, simbahan, imong Padayon kita sa aton ang bahanon. Padayon kita sa pagsimba sa buhi nga Dios. Bisan ano nga kabudlay, may kalinong kung ara kita sa presensya sang Dios. Isang problema, wala sang kalinong nga magalam sobra pa sa imo. Ang kalinong ikaw ang may pagbuot. sa iyang mahigit.
kalinong kay anak ka. Kung Pasok man ang pagdilang, inimadaog umuli ka, kay ikaw labaw sa problema. May kalinong kay anak ka. Tugid, Lord, subong nga adlaw, sa tanan nga may ginabatyag, ginatugan namon sa imo. Ang mga balatian nga ini, ikaw ang Diyos nga nag-aayo. Ikaw ang Diyos ang nagahatag sa kapasko sa amon mga lawas. Tugid, Lord, subong aga, nagapasalamat din kami sa imo presensya, sa amon pagsimba, sa amon pagpauli. Madalagid namon ang kahigayunan, ang imo presensya upod namon. Subong, bago ang tanan, bago mag-umpisa kita sa aton sermon, maga-communion kita. Mayara ng tanan, taas nato ng tinapay nga ini. Ini naga-simbolo sang lawas ni Kristo. Kaginiman ang naga-simbolo sang pulong sang Dios. Adlaw-adlaw, kinahanglan naton ang pulong sang Dios. Adlaw-adlaw, amo ini ang nagahatag sa aton kabaskugon nga magapadayon kita sa aton pagsimba. Pagisini ang lawas ni Kristo, isa ka pamaagi, isa ka pahanumdom nga taga kao namon sini, ikaw ang manubduman namon. Diyos nga buhi. Sang gabi nga gintugyan si Jesus, nagkuha sang tinapay. Gin pangamayuan ini kag magin pamiyak-piyak, kag nagsiling si Jesus. Ini ang akon lawas para sa inyo. Sa inyo pagkaon sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton kanon ang lawas ni Kristo. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. Itaas nato ng kupa, nagasimbolo sang dugo ni Kristo. Dugo nga nagagay sa cross, dugo nga nagluwas sa aton sa kamatayon kag sa maaton mga kasalanan. Pagkatapos ng panyapon, nakuha si Jesus ang kupa, kag ini nagsiling siya. Ini nga kupa, ini ang aton bag-o nga kasugtanan, nga akon gintugutan, pagi sa akon dugo. Sa inyo pagkaon sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton imnon ang dugo ni Kristo. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Salamat, Amay, Has sa bugtong mo nga anak. Nga ginpadala mo sa amon para sa amon kaluwasan. Namatay siya para kami mabuhi. Nagpakaimol siya para kami magbanggaranon. Nagsakripisyo siya para kami maluwas. Salamat, Lord, sa bugtong mong anak ka si Jesus. Pagi sa iya, amo na ang kahigayunan nga nabuhi kami liwat. Mapatay man kami, pero may kabuhi nga wala sing katapusan nga nagahulat sa amon. Ang tanan magasiling,
Amen. So mayong aga sa inyo tanan, no? So welcome sa mga bago. Welcome sa aton nga panimbahon Ilonggo service. Okay, pungko na kamo. Okay. Mayong aga. Okay. Gusto ko mabatian ang inyong boses. Mayong aga. Basta Ilonggo. Guwapo. So subong aga nagapasalamat kami sa aton first service ang Ilonggo. Kagaron ang Tagles, Tagalog, English, then English. So damo kita sang kuan. Pagkatapos sini mayara kita isang isa ka anniversary sang aton isa ka home church ang BCF Marvelous. Nga siguro kadamo na dito ang tao kay almost sobra sa tunga ato na dito. Taga-abansi na sila. Pero siling gani isang Ginoo aton gid padayonon ang iya mensahe sa bungaga. Ready ba kamo? May mga ballpen na kamo, may notebook, may handa kamo magsulat, Bible. Kay kinanglan may Bible kay para mabasihan nyo ang akon ginawali kung tuod bid biblical or ano ni arakid sa Bible ba. So mayong aga liwat. So nalipay gid ako sa Intal family, no? Sa barangay Magsaysay. So may man taga barangay Santo Niño, barangay San Isidro, barangay ari nang klase nga mga barangay. Kaga nagapasalamat gid ako sa mga damo na ang nagalantaw sa aton sa subong. Ang aton viewers is nag-abot na sa 250,000 views. Salamat sa Ilonggo. Nga dako gid ang iya nga madala. Hindi lang kamo ang galantaw, di porsyento lang kamo. Mas damo ang nagalantaw sa gwa. So mo gani ni nga nagapadayon gid kami nga ma-promote pa gid ang aton nga ministry ining Ilonggo service. Kay damo sang Ilonggo nga gusto mamatik. Iban ara sa pwesto nila, ginapaandar na lang nila ang ilang cellphone. Kay true makita nyo ang amon nga live stream, mayara kita sa Facebook, mayara sa YouTube, kagara sa Coronadal, BCF Coronadal South Cotabato. So damo ang makitaan sang live stream. Kagamo ini ang nagahatag sang pinakadamo nga views sa pagsimba. So karon nga adlaw ang aton nga topiko is all about times of refreshing. Would like intindihon, no? Kay magsiling ka kung refreshing daw isa ka gapalamig ka ba daw gapakalma ka. Karon isa-isa na kon pagpaintindi. Kung ano gid bala ang times of refreshing pagabot sa Ilonggo nga term. Ang Ilonggo nga term kinanglan gid maintindihan sang Ilonggo. So isa-sahon ko anay ang meaning sang times of refreshing. So ang meaning sang time of refreshing in Hiligaynon kay ginagamit nato ang Ilonggo nga term, isa ini kation sang pagpabag-o. Di ba? Pagbabago. Isa kation sang pagpasag-uli. Butsing ganon, nagbalik ka sa Diyos. May pagbago na sa imo. Ang dati mo nga ginahimo, hindi na ikaw ato. Kundi bago ka na nga tinuga. So may ara time nga napag-imo nga pagbago.
Hindi, tapos ang tion sang ini mga hiligay noon na ini, tion sang pagpakalma. Meaning, kung dati nga pros ka lang problema, di mo nabalaan kung diin ka mangita sang panggastos sang imo nga isolusyon mo sa imo nga mga problema. Siyempre, pagpa-hospital ka, kinanglan mo gid kwarta, di ba? Piang tion gani nga inisiling ni Lord, kalma ka lang. Ako na ang bahala. So, nakuha nyo ang time of rephrasing. Then, isa pa gid sa ihiligay nun, ang time of rephrasing is tion sang pagpahimunong sa presensya sang Diyos. Pagpahimunong buot sing ganon, nagpahimunong ka na sa presensya sang Diyos. Ano pa ang imo pangitaon kung ang tanan nga butang gin-provide na sang Ginoo sa imo? Pahimunong ka na upod sa iya. Kung gintagaan ka na sang Ginoo, kung magkanto ka sa hospital, gintagaan ka na panggastos mo sa hospital, ginahatagaan ka na panggastos sa mga nagabantay, tagaan ka na panggastos pang bakalbulong. Ano pang himuon mo? Pahimunong ka na upod sa Diyos, magpamalandong ka. So mo ini ang meaning sang time of rephrasing. Isa bala ka tion nga, wala ka na sing isipon pa. Wala ka na sing dapat pa nga problemahan kay gin-provide na sang Diyos sa imo. So there is a time of rephrasing. Tawhay sa imo nga pangabuhi. Wala ka na sang isipon pa nga makapapahatag sa imo sang kagarot, kagamo, kundi ang tanan nga kamag-an, kalinong, kag pagsolbar sa mga problema, ginhatag na sang Diyos. So ang unang nga verse daton gamiton diri, Acts 3:19 lang anay, wala? 3:19 lang anay, pwede? Ang 19 lang. Karon na nga itong basang liwatog. 19, siling niya, gani karon, kinahanglan maginulsol na kamo, kag magpalapit sa Diyos, agod patawaron niya ang inyo sala. So sa 3:19, kay diri man naga-strike ini nga istorya. Nga kinanglan ginaton nga mangayo gid sing paghinulsol, no? Ang ginharian sang pagbago or amo ang paghinulsol. To mo ini kung gusto niyo may pagbago, papakabati ka mo sang word nga pagbago, amo na ini atong time of rephrasing, maghinol, may kapahuwayan, kalmado, pagpasag-uli or pagpahimunong. Amo na mabatian nyo na nga word, meaning niya sina time of rephrasing. So, ang ginharian sang pagbago, o ining pagbago, time of rephrasing, amo ang paghinulsol. Kinahanglan naton ang paghinulsol sa aton mga sala. Hindi ka makasulod sa karian sang Diyos kung may ara ka sang kasalanan. May ara ka sayop nga hinimuan. So, ang una gid, paghinulsol. Ini ang pag-ako, paghinulsol. Wala? Unagid ang ginharian sang Diyos, may pagbago, amo ang paghinulsol. Ang butsing galon sang paghinulsol, ini ang pag-ako, gin-admit mo bala nga ikaw nakasala, kag pagbiya sa sini. Hindi na pagbase, ha? Biya instead ka S-A. A sa sini. So, isa pagid nga makatagahatag sa imo, nga makasulod ka sa ginharian sang Diyos, amo ang pagliso sa Diyos. Pagbalik mo sa Diyos. Meaning, magpasakop liwat sa iya kabubuton. Willing ka nga sundon mo anuman ang kabubuton nga gusto sang Ginoo nga pagahipahimo sa imo. Ako sa ako na gambling Lord, no? Gulpi lang ko ginliso sang Diyos. Diri ka sa akon magserbisyo. Nagliso ako. Kaya mo ini nakuha ako ang time of rephrasing.
patawhay na langgid ako. Ang resulta, ang sala mapanas, kag ang malaot nga mga butang matabog. So mo ini siya nga meaning sini bago na akong mag-umpisa sang wali kaya para maintindihan nyo, masugatan nyo ang hambal ko karon. Magsiling ako pahimunong, time of refreshing. Magpakalma, time of refreshing. Time sa pagbago, time of refreshing. Magsiling ako pasag-uli sa Ginoo, amo ng time of refreshing. So, ang resulta mo inay naghatag. So, karon may pamangkot. Ano bala ang epekto sang pagbago, amo na ni time of refreshing, sa aton pagkabuhi, pangabuhi. Tumiara kita sang ang mga epekto nga kinahanglan naton magkasag-uli sa Dios, nga gusto naton mag-upod sa Dios. Kaya mo ini ang mga epekto sini pagkabuhi liwat. Sige, siyempre, kung layo ka sa Diyos, patay ka na eh. Wala ka sang kabuhi, wala kasing spiritual life kung wala ka sa Diyos. Kung wala ka nagasimba-simba, da ka lang sa balay niya, nanay kalay, patay ka na. Tamo ni hambal sang Diyos, pagkabuhi liwat. Kaya ari ka karon nga upod namon, nga nagasimba, buhi kaliwat. So nakwa mo ini, ang mga tao nga wala nagasimba, patay na nasa espiritu. So there is a renewal, pagbago sa aton, pareho sang tubig nga makapabugnaw sa tao nga ginauhaw. Di ba kung daw kinanglan mo gidang tubig, di ba nami mag-inom? Sample parehas ini. Kanami ang ginhawa mo. Because ang tubig. Amo ina, daw tubig ina nga nagapabugnaw sa imo. Ang Diyos nagapabaskog sang tion, sang aton maluya nga pagtuo. Nga nagakaluya ka because wala ka koneksyon sa Diyos. Pero kung nag-umpisa ka, amo ganito sang una, santong nagakadto pa sila sa barangay Magsaysay. Nagasiling sila kids niya. Sino ginasimba nyo dito, kids? Kanto, patay daw na, kanto, ano tawag sa to? Bangkay lakay, patay, no? So, paano makabulig ang patay? Ha? Ang patay, way na nagahulag. Ang patay, di nakabati. Ang patay, di nakasabat. Ang patay, bisan si paon mo, way gareklamo. Kay patay. Karon, umpisa ang Diyos. Ang mga patay nga espiritu, umpisa subo nga, buhiyon sang Diyos. Siyempre sila niya diri, ang ikadwa dira, may kabuhi liwat din, ang ikadwa niya dira, may kalinong. There is peace kung nakaupod ka na sa Diyos. Ang tao nga wala sa Ginoo, hindi niya balaan kundi siya makadto. Wala siya direksyon, wala siya pakadtuan. Pero may makita ka nga tao nga makita nila ang wala. Sino na diri ang nakakita sang wala? Wala? Wala gid. O dali di Joel, pakita ko sa imo nga makita mong wala. Dali Joel, sample lang, sample ha? Hindi ni magic, sample lang. Okay. Si Brother Joel, isa ka, permi lang gina-high blood. Layo sa Ginoo. Dalag siya sa magsimba. Tung nag-umpisa sa simba, nadula na ang iya high blood. Mahimo niya ng mga butang ang insingoon na wala niya ginaobra. Karon ginaobra niya. Sample. Okay, piyong mata. Ano nakita? Kita mo, kita niyang wala. Anong nakita? Wala. Oo. Sila nyo, di makita ang wala. Kita niya. Wala ang nakita. The same din sa kabuhi natin.
Siling naton may espiritu kita pero wala kita sing may nakita. So amo ini may kalinong kung mapasag-uli kita sa Dios. Tapos ang ikatlo sina kusog sa pag-alagad. Once ka nag-aalagad ka sa Diyos, naghahatag ini kusog. Ginabugatan, ginapabakod sang Diyos para makapadayon sa pag-alagad sa Diyos. So, nabugatan ka, pero kung ang Diyos ara sa imo, ang Diyos ang maghatag kusog para makapadayon ikaw sang imo nga buluhaton. So, time of rephrasing o kung tion sang pagbago o kung pagpasag-uli nagatumod sa emosyon, special nga tion nga ang Diyos nagahatag sa aton sing kapahuwayan. Nangamuning term of rephrasing refers to a renewal, a revival, or praise outpouring of God's Spirit. It is the time when the weary receive strength, and the broken are restored, and the discouraged finds hope. Kung sa Ilonggo, ang tinagang rephrasing nagkakahulugan sang pagbago, pagkabanhaw, o kung pagbago nga pagbubo sang Espiritu sang Diyos, initiyon nga ang sa mga ginakapoy makabaton sing kusog, no? Ang nasa naguba ginabalik kag sa maayo nga kahimtangan. Kag ang mga nadulaan sang paglaom makakita sang bag-o nga paglaom. Siyempre sa kita tanan. Just sample lang kay Nanay Kalay, kay bago si Nanay Kalay. Si Nanay Kalay wala sa time magsimba. Kay may ginabatsa ka, dito lang siya sa balay. Nagpahimunong siya dito sang iya kaugalingon. Siyempre, maluya siya. Siyempre, wala siya upod. Bala nyo, sino nag-invite siya iya? Si Mother Lily lang. Tindog si Mother Lily. Di si Mother Lily. Yan. Okay? Salamat sa iya. Sang nag-stay siya dire, ina siya manugpatay naman. Ulot doon na lang, TLC cans na lang. Pero, nagtandog ang Ginoo daw sa tiil niya. Lamig. Kagkaroon na balik ang iya tiil. Way siya na utod, wala na sa sakit. Ang sakit niya na lang, isa na lang. Magpalimos. Ang iya ginapalimos, balan mo, ginapanghatag niya man. Nga damo, bugas ang BCF Coronadal, panghatag bugas, siya ang nakadala sing bugas. Rice retailer. Ginahatag yaman sa mga nagakinalan. So ang tinagang rephrasing makahulugan nga sa pagbago. Tuntulukan nyo ang isa kakabuhi nga nagpalapit sa Ginoo. So diri na naton umpisahan ang istorya sang topic naton sa Acts 3:11 to 19. Istorya ini sang isa sang lupog ba nga nakalakat. So basahon naton isa-isa. Amo man lang ning malawig nga verse, no? Isa lang kay amo lang idiri kita mag-target kag hindi kita magdugay kay may ara kita nga next service sa Barrio 5 tanan kamo imbitado. Tanan kamo imbitado, may salakyan lang. Dito na kita maniyaga. Imbitado kamo tanan. Sa may mga salakyan lang. So basahon akon. Daw hindi na magbulag kay Pedro kag kay Juan atong nga tawo. Sige ang iya uyat sa ila samtang nagalakat sila sa lugar nga gintawag balkon ni Solomon. Nagdinaguso ang tanan nga tawo dito sa ila kay natingala gid sila. Pagkakita ni Pedro sa mga tawo nga nagasiling siya sa ila, mga kasimanwa ko nga mga Israelinhon nga natingala kamo sini nga ginatulok gid ninyo kami nga nagahuna-huna bala kamo nga nagapalakat
na palakat namon ang tao nga ini tungod sa amon gahom kag pagka Dios nun siling ni Pedro, hindi kundi ang Diyos ang aton mga katigulangan nga si Abraham, Isaac kag si Jacob amo ang naghimo sini agod padunggan niya ang iya alagad nga si Jesus. Amo ini ang Jesus nga inyo gintugyan sa mga may otoridad kag inyo ginsikway sa atubangan ni Pilato. Bisan na desisyonan na niya nga buyan siya, balaan siya kag matarong, pero ginsikway ninyo siya kag ginpangayo kay Pilato nga buyan ang manugpatay nga tawo baylo sa iya. So nakita yung istorya, may ara to nga isa ka manugpatay nga tao kung pilian kung sino ang patyo i-crucify, ginpili gid nila si Jesus ang i-crucify. Ginpatay ninyo ang nagahatag sang kabuhi pero ginbanaw siya sang Dios. Kag makapamatuod kami nga nabanhaw siya. Ang pagtuo sa kay Jesus amo ang naghatag sang kabaskog sa sini nga tawo nga inyo nakilala kag nakita subong. Kamo mga saksi nga nag-ayos siya. Natabo ini tungod sa pagtuo kay Jesus. Mga utod, nahibaluan ko nga kamo kag ang inyo mga pangulo nagimo sini kay Jesus tungod nga wala kamo nakahibalo kung sino gid siya. Ginpahayag na sang Dios sang una paagi sa mga propeta nga si Jesus Kristo kinahanglan gid mag-antos kag sa inyo ginhimo sa iya matuman ang ginhambal sang Dios. Gani karon kinahanglan gid maghinulsol na kamo kag magpalapit sa Dios agod patawaron niya ang inyo mga sala. So diri ang nagatarget nga ang matuod nga pagpaagi pakadto sa kalangitan amo ang paghinulsol. Ako kung hindi ako naghinulsol, hindi ako magpariya sini. Ginhinulsolan ko ang paggamit sang demonyo sa akon. Gingamit ako sang demonyo 48 katuig. Wala ko Ginoo. Gahambal lang ko, Lord, Lord, pero hindi ko balaan kung sino gid ang akon Ginoo. Ini nagasugid sang sermon ni Apostol Pedro pagkatapos ginayo ang isa ka tawo nga lupog sa templo. So nakita nila nga naayo tong tawo nga lupog, nakalakat. Si Pedro kag si Juan ang ila ginatulok. Siling nila, hindi ako, kundi si Jesus. Ngay gahom, siling ni Pedro, may gahom sa pangalan ni Jesus. Nagapati ba kamo? Nga ang pangalan nga Jesus may gahom? Yes. Ginpatag ni Pedro nga ang pag-ayos ang lupog hindi tungod sa iya gahom o kon pagkabalaan kundi tungod sa pagtuo kay Jesus. Ang pagtuo kay Jesus amo ini ang nagaumpisa sang aton relasyon sa Dios. Ang ngalan ni Jesus nagahatag sang bugos nga kapag-on sa tawo nga ila nakita. Ang ngalan ni Jesus. Sino na diri ang nakatilaw sinay nga sa pangalan ni Jesus nasalbar siya. Kami damo na nga disgrasya. Damo na nga daw hindi na ako makaliko sang akon salakyan, daw mabunggo na gid. Pagsiling lang, in Jesus' name, mapitik mo ang monobela, makasalbar ka. Tugid sa pangalan ni Jesus, may himuon siya nga gahom. Nga bisan ikaw, hindi mo maintindihan.
kundi mabatyagan mo, tudgid ang Diyos nagaapin sa iya mga kabataan. Ini nga minsay isa ka panawagan sa paghinulsol. Dirigid target sa 19, no? Nga, gani sila niya, hinulsol ka mo. Ano bang hinulsol sa English? Repent. Nagbago sang hunahuna, pagbago sang hunahuna, pagtalikod sa sala, kag magbalik sa Diyos. Sino diri ang nagpalayo sa Diyos tapos nagbalik? Wow, kadamo. Amo nang ginapangita sang Diyos. Inang nagpalagyo nga nagbalik. Pero kung inang nagpalagyo, bay lang na. Kulata, mabalikin na. Hindi sige lagas. Sa hinang mga tao nga nagpalagyo, babae. Kapuyo na siya, mabalik lang na siya. Agod, mag-abot ang tion sa pagpahimunong or time of refreshing. Ining mga tao nga ini, nga naghimo sang sala, nga nagtulod, amunin natabo kay Jesus na patay. Instead sa isa ka mardirer, ginkambyo pa nila si Jesus. Ang paghinulsol, magdala sang kalinong, kalipay, bago nga kusog, halin sa Ginoo. Amo ini ang refreshing. Amo ini magaguol sa utok nga hindi mo balaan kung anong himuon, but God give way to us. May way out ang Diyos. Bisan ano kabugat ang mga sala mo, bisan anong bugat nga pagtilaw ang matabo sa imo, ang Diyos mismo ang nagahatag pamaagi nga imo ina sa ma-overcome. Ang Diyos wala nagahatag sang pagtilaw nga hindi mo masarangan. Damo diri sa aton nga gintilawan. Nadulaan negosyo, napatay ang bata, hindi mabalaan kung ano, nagbulagay sa asawa. Number one nga, hindi nyo gidhimuon. Hindi pagbasula ang Diyos. Ano man ang kabugaton nga nag-abot sa inyo, nga hindi mo na masarangan daw, masurrender ka na, hindi na ako magtuo sa imo nga Diyos. Kung saan ako nagpalapit sa Ginoo, amo man ang nagdamo ang pagtilaw nga nag-abot sa ako. Hindi pagbasula ang Diyos. Kaysa matuod, wala singsala ang Ginoo. Kita ang nagahimo sang sala. Ang mensahe sang Acts 3:11 to 19, amo ang pagginsikway sang tao si Jesus, ginapasidunggan siya sang Diyos pagi sang iya pagbanhaw. Bisan ano nyo, kay palangga siya sang iya amay. Ginpakita sa katawan nga siya ang Diyos, sak nagsakripisyo, napatay, pero nabanaw sa liwat. The same man ang matabo sa aton, nga iya mga sumulunod. Magsakripisyo ka man, mapatay ka man, pero tagaan ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. So ari ang hambal niya pagid, ang paghinulsol kag pagtuo kay Hesus amo ang dalan, pagpatawad kag pagbaton sang panahon sa pagpahimunong o kun kalipay nga halin sa Dios. Kinahanglan gid repentance. Bala nyo, last inilang December, di ko balang tong 27 yata yon. It was reunion sang sila Pastora Marlene nga mga pamilya, ang mga Biligis family sa Nature's Bounty.
During that time, so kadamo-damo kayo. Damo sila relatives. Di nag-enjoy, sobrang init o ano ng mga pagkaon. Lechon to, damo-damo ang lechon. Naigo ako sang, siguro, basi, ano na yung init, balahaw. Nadulaan ako hangin. Pagdala sa ako, nagsiling ko kay, sa palangga ko ngayon nablo si Jay. Jay, dala ako sa ospital. Nga pa, hindi na ako kaginhawa. Then, nagpalapit si pastora sa akin. Niya, pangayo patawad sa balaan nga espiritu. Medyo tiga pang ulo ko, siling ko. Di ko kaginawa, sala na yun now. Nagabalibad pa ako. Simple lang. Simple lang ang ginapahimo sang Diyos. Pangayo, patawad sa balaan nga espiritu. Gaway ko paginhimo, samtang nagabiyahe. Wala lang yapon ko. Dahil kaya di ko kaginawa, maayo pagid ko patawad sa iya. Diyan ko, di na ko kaginawa karon. Diyan nakabot kami sa ospital. Pagabot dito, tigda ako, kadamo siyang doktor nga nag-attender kay daw ako lang isa ka customer ba. Pagabot dito, siya ni pastora balik liwat. Pangayo, patawad sa balaan nga espiritu. Then sumulod na sa ulo ko. Nangayo ako patawad. Lord, ano man ang nahimo kung nga hindi makapahamuot sa imo, patawara ako sang akon mga sala. Bala nyo? Daw nagpabulkit ka bala sa hangin, daw ginsudlan ka kahangin nga, ara na yun ang hangin. Nakaginawa ko. Gintanaw ang baby ko, silin sa doktora, normal. Wala siyang makita, gusto nyo tani i-ICU pa ako, pero wala siyang makita nga balatian. Nga rason nga ako ibutang sa ospital. Then, kaling ko, Lord, salamat. Nga tuod gid ang pagpangayo sang paghinulsol kag mangayo sang kapatawaran isa kadalan nga ang Diyos magahatag sa imo sang maayo nga lawas nun. Nabalik muliwat ang presensya sang Diyos sa kabuhi mo pagi sa paghinulsol. Nagbalik kung paano ako gintatap sang Diyos. Ginbalik niya sa akon. Tanan, gintanaw, pulos gid normal. Amo man sa kabuhi nyo. Tanan kita may nag-aabot nga pagtilaw. Kakinahanglan naton ang time of refreshing. Kinahanglan gid naton ina. Nakita nyo kay Ma'am Kalay kung makanto ka mo sa balay niya, daw masiling mo di na ni mabuwasan. Pero karon kagwapa na sa iya. Wow. Time of refreshing, makita mo sa iya. Wala siya libog na. Ang makita mo sa iya kalipay, karon maupod pa ni siya sa Barrio 5. Kang makatilaw siya dito, upod di, enjoy niya kung ano ang ipa-enjoy ni Lord sa iya. Handa ba ka mo mga neighbor ministry? Okay, dalaan nyo si Inang Kalay. So, ari karon, ang paghinulsol, isipon nyo, lista nyo ha, simple lang ang aton mensahe subong, pero makahatag ini ganyat sa inyo nga magapadayon kamo pag-serve kay Lord. Ang paghinulsol kag pagtuo kay Hesus amo ang gintalana sang Dios nga dalan agud makabaton ka sang kapatawaran sang sala kag maagom ang tion sang pagpahimunong. Diri mo mabaton ang time of refreshing. Wala ka na ginaisip nga kabudlay. Wala ka na ginaisip nga problema. Wala ka na kaisip sa mga butang
nga nagagarot sa imo huna-huna. All are clear because you are in the presence of God. Ara ka sa presensya sang Dios. Karon himuon naton ini ano ang aton nga himuon. Parte sini ang ginapangayo sa aton ang paghinulsol. Una, ang paghinulsol isikway ang sala kag pagbalik sa Dios. Ini isa lang, no? Sundon nyo ini. Ang paghinulsol isikway ang sala kag pagbalik sa Dios. Ang paghinulsol hindi lamang pagpabatyag sang kasubo o kon pagpangayo sang pasaylo. Ini kahulugan sang bugos nga pagbago sang hunahuna tagipusoon kag direksyon pagbiya sa sala kag pagbalik sa Dios. Tandaon nyo ang isa-isa nga ginhambar sang pulong sang Dios. Proverbs 28 verse 13. Isa-isaon tani nga pagpa-intindi. Hindi lang, simple lang nga word, pero kinahanglan naton maintindihan. Amo ini ang nagahatag. Tanaw ang mga tao, bisan tuod sa ilalang mga pwesto sila. Subong, dungan sila nga nagalantaw sa aton, pagilang sa ila cellphone. Sa YouTube, FB, kag ang amon live stream, BCF Coronadal, South Cotabato. Basahon ta. Hindi kagid magmauswagon kung hindi mo pag-ituad ang imo mga sala. Pero kung ituad mo ini kag taligdan, kaluuyan ka sang Dios. Simple lang ang instruction sang Dios. Hindi ka magmaisuswagon, nanay kalay, kung dito ka lang sa imo balay. Join ka di sa fellowship para maintindihan mo ang imo nga pahimuon. Taligdi ang imo balay. Kagatubangon ang Dios sa imo nga kabuhi. Kay siya ang naghatag sang kusog sa imo, siya ang naghatag sa imo nga magpahimunong ka na. Upod siya. Once ka upod nato ng Diyos, wala na tayo problemahan pa. Mr. Ental and Mrs. Ental, dalaan nyo lang sa Ginoo, si Hearty, ang Diyos ang bahala sa iya. Bala nyo, saan nakita namon siya, nakabatyag kami, sang kasubo. Bata pa siya eh. May paghahimuon pa ang Diyos sa iya. Nga wala gid kami nag-ontat para madala ka mo. Way namon kamo ginadala sa BCF. Ginadala namon kamo balik sa buhi nga Dios. Dios nga nagaayo. Dios nga nagadula libog. Cancer lang, sinsilyo lang na kay Lord. Kaya ni Lord. Ang tao nga nagatago, nagapanghiwala, o kung nagahimo sang rason para sa iya sala, hindi makatigayon sang matuod nga kauswagan o kung kalinong sa kabuhi. Inang sala, hindi pa pagbatunon nga nagsala. Taguon. Bala nyo ang sala, manimaho lang na siya gyapon. Bisan ano mo katago ang sala, magabot ang tion, nga magwagid na siya, manimaho na siya. Ang sala, hindi pwede mahimo nga hindi sala, kung hindi pangayuan sang kapatawaran. Ang pagtago sang sala, nagadala sang kabalaka. Iba kung may ginatago ka, tanaw bala ang bata, kung daw magpupo sa buli niya na, sa pante, bala niya may aras sa ginadala sa buli niya, hindi na sa kabalaan ko, ano siya ba? May ginadala may ginatago. Sa mga sa aton mga sala, nagadala sang kabalaka, kahadlok, pagkapierde sa espirituhanon, nga emosyonal nga bahin. So mo ini sa aton,
Kung may sala ka mo, halin pa lang sa gamay, pangayui sa Diyos sang kapatawaran. Ang Diyos nagaayo sa tao nga matuod. Mangin matuod kita. Ini nga verse nagatudlo nga ang kasing-kasing nga mapainubuson nagabukas sang puwertahan sang kaluoy sang Diyos. Samtang ang kasing-kasing nga matiga nagatago sang sala, nagadala sang kalaglagan. Was nga nagatago mo ang mga sala ang hinimo mo, kag hindi mo i-admitar nga batunon nga nakasala ka, sigurado malaglag ka. Damo na diri, kung magtestimony, ginapili lang ang dapat ihambal. Pero atong mas grabe niya nga sakit, glorious niya nga sala, hindi niya pagisugid kay nahuya. Alam niyo kung ano matabo sa iya? Impyerno siya. Hindi kabalo magbaton. Wala nagasiling ini nga verse nga dapat perpekto kita, kundi dapat handa kita mag-ako kag magbago sang aton sayop. Handa ba kamo? Nga hinulsulan ang kag pangayoon ang kapatawaran sang Diyos sang inyong mga sala. Ma'am Kalay, ginabalik-balik ko gid kay gusto ko gid mag-ayo ka. Halin sang gamay ka kung may nahimo nga hindi nga maayo. Balan mo si Ma'am Kalay, halin pa sa una, close kami. So may pwesto ako sa Ismaraa, ara sila kila Marong Auntie, di ba? Saan sila kagrupo? Mga Marong Auntie girls na sila. Damo na sila. Ako may pwesto sa tupad. Kilala ko ang ilang paghalin sa umpisa. Kung may sala ka, halin sing gamay ka, nga wala mo na ginadiparahan. Isa-isa ha. Pangayua sa Diyos ang kapatawaran. Kagdira, umpisa, halin sa imo, dapa-dapa, hasta sa imo, agtang ang pag-ayo sang imo lawas. Ibalik sang Diyos sa normal nga paagi. Ha? Balan nyo tuod gid ang ninambal sang Diyos. Masiling ka, katingalahan. Ang Diyos makatilingala. Tingalahan gid na iya siya. Way sa masiling naton daw hindi mapatihan. Ang Diyos, ang iya hinimuan, mapatihan kay may ara, ebidensya nga matabo sa kabuhi sang isa ka tawo. Ang ikaduwa, ang pagtuo kay Jesus ang sadsaran sang kapatawaran. Balan niyo ang buling? Sila niya ang pagtuo nagakahulugan sang pagtugyan sang aton kabuhi kay Jesus. Pagpati nga iya ka ba? Ang iya kamatayon sa cross, amo ang nagbayad sang akon mga sala. Hindi kita maluwas paagi sa aton maayo nga mga binuhatan. Tandaan nyo ini, maayo ang inyo ginaobra. Pero kung kamo, wala kamo ga-disobey gapon kamo sa Ginoo, hindi gid kamo masalbar. Ang Diyos, hindi mo madala sa maayo mo nga pagbulig sa mga tao. Ang ginatanaw sang Diyos, ang imo kasing-kasing ba kung tuod. Sa mga Intal family, kaya ari kamo subong, kamo ang bida. Gusto ni Lord nga kamo mismo maghalin sa inyo. Magpakatuod lang gid kamo. Hindi gid kamo magsikway sa Diyos. Time will come, masiling si Hearty, Papa,
healed na ako. Wala na ako sing ginabatyag. Papa, inayo na ako ni Lord. Mama, wala na kamo problemahon. Bala nyo, ang deklarasyon sang Diyos amo ini ang nagahatag sa aton tiungon sang refreshment. Time of refreshing. Di ba nami pamatian nga ang tanan nga imo nga problema, ginayos ang Diyos. Ginsabat sang Diyos. Ang kamatayon niya sa krus, amo ini ang naghilway sa aton. Sa krus, imbis kita ang patyon, ginako sang isa katawo. There is a time of refreshing sa aton. Silang gani, Acts 10, verse 43. Si Jesus Kristo, amo ang ginsiling sang tanan nga propeta, nga ang tanan nga nagatuo sa iya, patawaron sa ila mga sala, paagi sa iyang ngalan. So, patawaron kita sa ngalan ni Jesus. Sa una pa lang, ang tanan nga propeta nakasaksi na sanggin hinimuan ni Jesus bilang Misaya, bilang Diyos. Ang bisan sino nga magtuo kay Jesus maluwas, kagang kaluwasan hindi limitado. Ang kaluwasan kay Jesus wala limit. Sa mga Hudyo o kung mga Hintil, basta magtuo kay Jesus, patawaron. Since nag-umpisa, ang ginahimo ni Pastora, kung may prayer healing, nga ginapangayo nga, ang una sa tanan, ginapabaton kamo kay Jesus bilang inyo Diyos kag manluluwas. Among ini ang una nga dapat naton himuon, maghimo kita sang relasyon kay Jesus. Ako siya una, wala man ko relasyon. But, sa nadugay nga nagadugay, nagatuon nga nagatuon, kinahanglan gid may relasyon kita. Sa una, as witness ako sa kabuhi ni Mr. Bong Iscaro, di kakabati kay Bong, I love you Lord. Never. Kundi mabatian mo kay Bong, I love Tanduay. Tanduay. Pero nakambyuhan. Because nagkarelasyon siya kay Lord Jesus Christ. Ginbaton niya Diyos, kag iya nga manuluwas, kag wala na sa ginasinggit karon. Tanduay, halin na da, I love you Lord. Nakabaliskad, ang tanan nga butang, pagi sa imo nga relasyon. Nangin mapag-on ka. Wala pili, wala limit. Bisan sino ka man, nga magtuo sa iya. Ang Diyos, magasabat gid sa imo. Ang pag-apin sang Diyos, aragid sa iya. Since una pag primero pa lang si Mr. Iscaro, si Bong, makita mo si Bong, galakat sa dalan daw drunken master. Hindi sa inom, kundi sa iya arthritis. Ay naman. Gipin ang piyang karon makita mo. Pang model na ang lakat. Because God healed him. Tanan kita, wala sa ginapili kung sino ang iya ayuhon. Tanan nga nagatuo nga si Jesus, Diyos kag manluluwas, entitled ka mo sa healing. Okay? Number 3, ang panahon sang pagpahimunong sa presensya sang Diyos. So mo ini, pagpahimunong, that is also time of refreshing.
Upod ka sa Dios. Why kay wala ka na sing ginaisip pa nga kabudlay, kagamo, kagarot, problema, wala na. Kaya ang Diyos ang nagsolbar. So ang tion mo karon, tion sang pagpahimunong. Kung ang nagadala sang kabugaton, ang paghinulsol nagadala sang pagbag-o kag pagtinlo sang aton konsensya. Daw alkansiya bala, di ba ang alkansiya puno? Kung hindi mo na sa ibo-bo, hindi na siya mag-empty. Amo man ang aton huna-huna. Kung hindi naton baguhon ang aton huna-huna, permi lang ang bugat dala-dala naton. Kinahanglan gid there is a renewal, baguhon. Siling sang Matthew 11 verse 28. Simple lang ini nga verse, no? Permi man ni ginagamit. Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Karon kung sino nabugatan, tuod ini hambal sang Dios. Sanggin siling ini ni Jesus, ang mga tao sang panahon nabudlayan gid sa pagtuman sang mga damo kag mabugat nga mga sugo kag mga manunudlo sang kasuguan. So ang reliyon nangin pamatok or yoke sa English nga nagapabugat sang ila konsensya. Ining reliyon amo man ining nagapaluya sang aton espirituhanon nga kabuhi. Silinggani naton, hindi kita masalbar, hindi kita maluwas paagi sa reliyon. Kundi ang reliyon amo ini nagadividir sa aton, nagadivide sa aton. Katoliko kuya mo, alliance kuya mo, baptist kuya mo. Paagi sina, nagalalapta ang mga anak sang Diyos. Ginagdas yan ni Jesus. Siling ni Jesus sa iya, itong isa ka religyoso, palapit kamo sa akon. Ini isa ka mainit nga imbitasyon. Wala nagasiling si Jesus nga, kayuhon mo anay ang imo kagulingon o kon magtinlo ka anay. Nagsiling si Jesus, mabugat ba na ang ginadagla mo? Palapit ka sa akon. Hindi nagsiling siya, pag tinlo ka anay ka magpalapit sa akon, wala sa nagambal. Ginapangita ni Jesus atong may kabugaton. Kagamo ini ang mga tao nga ginhambalan niya, palapit ka sa akon. Kahulugan, sini ang pagtuo kag pagsalig sa iya bilang manluluwas. Tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan, ini para sa tanan nga wala sing pinilian kag papahuwayon ko kamo. Bala nyo, isa na ako to. Ginpapahuway ako sa Diyos sa mga buhat nga kalautan. Bala nyo, sa tuod lang, ang tao nga may kwarta, gusto niya magdamo pagid kwarta niya. Ambot, ano klaseng nga problema na? Ang wala kwarta, wala na nagaproblema kay wala naman. Pero inang tao, nagintagaan sang kwarta, problema niya kung paano pagid magdamo ang kwarta. Nagabot ang tion, ginabalan ako ni Pastora, mapatay ka pa, pulos lang kwarta ang unod sang huna-huna mo. Kagabi, nagtawag ang akon bata kay sige bomba ang Iran sang ila missile. Halin sa Qatar, Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, sabay-sabay ang mga base, US base, sabay-sabay nga ginbira sang Iran. Kag nagambal ang bata ko, tama gid pa.
Hindi gali kinahanglan ang kwarta. Kinahanglan gid ang pagtuo, ang pagpanawag kay Jesus. Kaya mo ini ang magadala sang kamag-anan sang imo hunauna. Bag-o nga kabuhi. Then, ang ikaapat, bag-o nga kabuhi. Ini nagahatag sa aton bag-o nga kabuhi. Kung may kaara kita koneksyon kay Lord. Ang matuod nga paghinulsol, kag pagtuo kay Jesus nagaresulta sang bag-o nga tinuga. Nagbag-o ang akon kabuhi, kay ginbag-o ko ang akon pananaw. Kag makita sa imo, bag-o nga pamatasan ang bunga sang balaan nga espiritu. Damo diri sa una nga mga bastos, pero karon lain na islan. Bag-o na nga pamatasan nga bunga sang balaan nga espiritu makit-an sa ila. 2 Corinthians 5:17. Ini nga verse permi lang ini siya, pero isa-isahon ko ini para maintindihan gid. Kay permi gini ini siya ginagamit. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. Simple, ang inahambal sang Korinto. Ang bisan sino, ara kay Kristo, bag-o na nga tawo, wala nang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. Ini nga verse, nagasugid sang radikal nga pagbag-o sang iya nga pagkatawo, sang iya nga nagasalig kay Jesus. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, may kondisyon. No? May kondisyon. Kung sa English, if. Ang if, kondisyon na. Anyone is in Christ, if means there is a condition. Kondisyon kang Ginoo sa imo. Meaning, hindi ini limitado sa pilalang katawo. Kundi bisan sino, ano pa ang iya nagligad, nga sala o kon kahimtangan, kung siya nagtuo kag nakipag-iusa kay Kristo, ara na siya kay Kristo. Wala na nagasiling si Pablo nga ginayo lang o kon ginrehab lang. Ang daan nga tao nagsiling siya, bag-o na ako nga tinuga. Hindi lang ako ginrehab, hindi lang ako ginayo, ginbag-o ang pagkatawo ko. Never mo ako makapabarong-barong sa una. Never. But God said, kinanglan gid, presentante ka man, presentable ka sa mga tao, kaya ang imo, ikaw ang naghahatag mensahe sang Diyos. Ako ang spokesperson of God. Bago nga tinuga, ang Espiritu Santo naghahatag sing bago nga kabuhi sa akon sulod. Ari sa sulod ko ang balaan nga Espiritu. Bago na siya. Ang bago, nag-abot na. Nagabot na sa akon. Wala na tong daan ko nga trabaho, nga pirmi sa sugalan, pirmi sa bulangan, pirmi lang sa ara sa illegal nga buluhaton. Ang bagong kinabuhi nga puno sang grasya, gugma sang Dios, ang pagkamatarong nagabot na sa kay Pastor Pidok. Bala nyo sang tang ginahatag ini mga nung iningin na pangatag yung sa palengke, masiling sila. Flyer? O sabi nila, si Pidok ba ni? Ginamit na sa sang Diyos? Sa batong nakakilala sa, oo, bago na siya. Tani ka mo man, makahambal man. Si Orlan Nambong, bago na? Oo, bago na siya. Sila mismo ang magapatuod nga bago ka na. So, ang konklusyon sini,
Ang paghinulsol kag pagtuo kay Hesus Kristo ang nagapahid sang aton sala. Gina-erase lang ang aton nga sala. Ginapahidan lang. So ang resulta sini amo ang pagpangag-uli sa Dios. Ang nagadala sang katawhayan kag bag-o nga kusog sang aton kalag. Di ba magan? Nami sa subong ngani nga panahon. Ang tao nga malapit sa Dios may ara sa tion sa pagpahimunong. Bala nyo, wala ko sing inupdan nga iban. Nga may naghatag sa akon sing kalinong. Isa lang gid. Ang Diyos. Sa ginumpisan ko, ang akon kabuhi, upod sa iyang. Wala na ko kabatyag sang gamo. Kagarot sang kabuhi. Kundi may ara na ko sang tion nga napakigsag uli ako sa Diyos. Nagbalik ako sa iya. Kaginbaton ko siya nga akon Diyos kag akon manluluwas. Karon my time of refreshing na ako. Ang kabuhi nga magarot na islan sang kabuhi nga may kalinong upod ang Diyos. Umpisahan ta. Balan ko, hindi pa ta kompleto. Bisan ako, kinahanglan ko pagid magapadayon. Kag sige pa, tuon kung paano kita maging malapit sa Diyos. Salamat sa mga baguhanon nga ari subong. Naka-witness ka mo. Kung paano naton baguhon ang kabuhi nga ara kita sa Ginoo. Espirituhanon nga pagabuhi. Nagkakasala man kita. Tungod gani ining may aragid temptasyon. Sa kabuhi, unay na ang temptasyon. Kung ang temptasyon, ipasulod mo within sa imo. Hindi makadulot ang temptasyon sa imo kung hindi mo ini isulod sa huna-huna, tagipusoon, kag sabuhat. Damo na nga panahon nagabot. Ngagintimtar man ako. Pero salamat gid kay Lord. Ngagintagaan niya ko sa pagbato. Pagi sa pulong nagasiling kabla. Siling sang pulong nga hindi na ako mag-upod pa dira. Sa mga young people, ano bala ang naghatag sala sa inyo? Ang lust of the flesh, lust of the eye. Sipo nyo gid, ang makitaan nyo. Hindi lang masulod sa huna-huna kag sa tagipuson. Hindi gid kamo. Makalikaw gid kamo sa paghatag sang malaway nga bukat. Kagkaron, nagapasalamat gid ako sa Dios. Tindog na ako diri. Kag makahambal gid ako. Salamat, Lord. Kag ikaw gid ang naghatag sa akon tion sang pagpahimunong sa daan ko nga kabuhi. Kag karon ang kabuhi nga bag-o ara na sa akon. To God be all the glory. Amen. Hello. Sound mic. Mic sound. Okay. So, may aga sa tanan. Matag kita conclusion. Salamat sa mga baguhanon. Welcome gid kamo. We are looking forward sa 2026 nga aton i-improve ang aton nga panerbisyo sang gospel. Hindi kita perfect, pero we're coming to perfection. Kag nagapasalamat man ako sa mga core group nga naga-join sa akon. For 21 days, naging madinalagon kita. Na-push naton ang another level. Kaya kung hindi kita magsaka sang level ta, why kita gahom over sa mga ara sa idalom.
So today, nagagira ang Iran. So if I'm not mistaken, napatay yata ang head. Kagabi, we prayed for Abu Dhabi. Siling ko, tama-tama, bago lang gid kami naka-pray and fast. Kag nagapasalamat ako nga ang power of the Word of God, ginapakita niya sa mga kabataan niya. Siyempre, pag tanaw ko pa lang sa bata namon, ara na tong kordam. Kay siyempre, ara na, galinupad na, missile. Kagas ang ilang bintana, nagauyog na. Sino bala? And all the packs, the bags are packs, ready to fly anytime magambal ang embassy nga, let's go. So dito na-realize ang bata ko, nga tuod gidma, ang kwarta, way gid gali-bili. Ang dala namon mo, isa ka backpack, Jollibee sa akon, amon bata, duwa man ka bag, kay patang mga didi lang ang madala namon. Mugani, nga ginapos ni Lord ang mga kwarta, mag-alabot dire. Hallelujah! Ang mga espiritu nga nagapugong sang kwarta para i-finance ang gospel nga makapabago sa tao. Right after sang tawag ko, ginaamin ko gid, pertigid ang fear ko. Pero sang natapos kita nag-istorya, as in wala na gid ma. Singko tulog kamo sang mook, kay diri halin sa Pilipinas, we can command the power of God to release sa inyo. Tagaan kamo anghel para bantayan kamo da ang building ninyo. Pasalamat sila kay ara kada. Libo-libo nga mga anghel ga surround sa inyo. Patugtugan nyo ang Psalms 91 hasta mag-aga, kag muok ang tulog nyo. Kaya ang demonyo, hindi ka palapit sa inyo kung nakabate sang pulong. Why sila nadlok sa aton? Why sila nadlok sa cross? Nadlok ang demonyo sa pulong ni Jesus. Proven na iya. Pagkaaga na balitaan ko, pagtanaw ko, mismo ang nagaboy kabomba, napatay. Hopefully, I'm not wrong. But I do believe kay amo na. Hambal ko, hadlokid ka mo, mga bata lang na guro, butang-butang sa kanyon da. Pwede na yan, kanyon ka pamunong mo lang na. Sino nang arada mo na inyong rebyukon? Kung kamo nagagirada, galinupok, kami diri, subragi diri, amang war zone na da, war zone man natin sa Mindanao. Kibot ka na lang may patay. Diraya may lupok pa, diriya. Kibot ka na lang, patay diri, pulo, palak, patay diri. Tama ba? So, bisan din ka makadto, subong may war. Hallelujah! So, amuning gikadto ni Jesus, and even all Arab people, siling ko, nga aging kulbaan ka mo, kay mandugay na kamo ginhambalan nga spread nyo ang good news, the gospel of Isa al-Masih sa Arab countries. Why? Dapay munong kamo, nga mo na ginabombahan kamo para magwa na kamo, ka maghambal, nga hey, Arab, si Isa al-Masih, ari diri, hindi kita magkahadlok, sandiin kita sa bilog ng kalibutan, may war. Nagkadto diri si Jesus para daog ang war. Ano ang war nga gindala niya? Ano ang missile? No. The power of His great love. Kung ang missile makatunaw sa mga nasyon, ang pagigugma sa Diyos makatunaw sa tagipusoon sang nagabutang sang bomba. Halara, kigdireya ba? Kinanlan, activate your faith. Activate your faith. Kaya ang pagtuo natin, nag-activate ang mga anghel ta, ang mga sundalo ta sa babaw. Activated man sila. Balaan ni Lord, kundi ng kontra. Balaan niya, sino ka? He owns everything. He's in control. Look at your neighbor. Ala ka na bala sa control tower? Kinanlan, ara ka mo sa control tower, hindi ganis, dalom ka mo, maigo ka mo sa missile.
Amen. If ever nga kung maigo gid man kita, wala kulba. Kay way na ta kamatayon kay Jesus may resurrection kita. Amen. Ang bala sa imong tupad, dapat wala ka na kulba. Fear is from the devil. Faith is from God. Wala gani pila ka minuto ang bata ako nag-isog. Sige lang. Plastar nyo lang da mga bag nyo, tulog kamo inyo. Bayda mga sirin, mga muyo, kita nga hindi ka mo kabati. Kaya I'm sure natulugan sila. See the power of God. Ang mga tao galing, kita na nila ang gahom sang Diyos. Ni pagin magpati. Ara na gida. Tawag pa kay Duterte, anghel mo. Abi ang bala sa imo tupad, klaro nga Duterte na gid. Clean pagid ang tawag mo. Klaro nga may tae na. Masiling ka, dula man. Amo na niyang mata sa mga Pilipino. Politics is a dirty game. Dito ta sa babaw. Sige kita ka sukot mga Pilipino dira sa US. Sige ka mo iya kakuan kay kamo balaan ko wala nang problema sa bugas. De Jeffrey na wala na pa nga problema sa bugas da. Ara ka na sa milk and honey da. Nga garinig ka mo ara ka mo sa ibang nga bansa. Problema ta bala bugas. Kung bata ka sa Diyos, tell me, ga problema ka mo ka bugas? Kita nakaroon ga pang hatag bugas. Kita, ang gobyerno sa langit ang sabat sang aton problema sa Pilipinas. Whether you like it or not, problema mo ya ang kalanon mo. Hindi na problema ka presidente. Kung magsaka man, manaog man ang presyo sang bugas, ikaw kinahanglan mo magkaon. Amen. So, mismo si Jesus nagkadto diri na ang angry heart amo ini ang problema. Abihan bala sa'yo, may akig ka pa bala? Amo ina ang kapaniras ang langit. Ang angry heart. Amo na ang kapang panghaboy sang bomba. Ang akig nga tagipusoon. Nagkadto gani si Jesus para i-melt niya ang imo nga tiga nga tagipusoon. Agod to, masulbar mo. Makaginawa ka sa mayo. Why ka problema sa imo nga mga lungs dira? Kay bukas na, basta may ara ka nga forgiveness. Forgiveness is very big problem sang tao. Gatigang tagipusoon ta kay unforgiveness. Hindi naton ma-forgive ang aton nga kapwa, aton utod, hindi na forgive ang aton sarili. Hindi na ma-forgive ang past. Tagaan ka ni Lord sang gahom. Amo ni ang power of unconditional love. Na-realize mo man nga ikaw may sala man. Abi ang bala sa imo, hindi sagad wakal ka sala kay iba nga tawo. Iwakal ang sala mo. Agod to nga may pag-asa ka pa pag mapatawad ka. Lungs from the top of your head. Kanami. Nag-uplow ang healing. Siling ni Lily, natumba ako maba. Nga naman, kay siguro. Tumba, dala na naman siya sa may na lang may ambulansya. Kita mo may anghel gid siya iya. Mga tao pre sa iya natumba da, mayo ko nadlok na, pero may nagdala gid siya sa ambulansya. Pagbugtaw niya ara na naman siya sa ospital. May lang wala pa siya natakdan ka dextrose. Inabala na naman siya sa doktor nga may sakit siya sa heart. Palala. Tapos in-x-ray. Siling ko, mabalik ka naman to, kagambalo naman sa doktor nga operahan ka. Hindi na to pagbalik eh. Ang bala nag-ayo ka. Nalipat siya sigurong nag-ayo siya ba? Ara naman, umpisa naman ang mga sakit. Ang baba nato namuni ang guaan. Sang confirmation. Ang bala mismo sa katabi mo, wag mo nang i-mention ang sakit. Wala kita sakit.
Siling sang hinablos ko, si Amado Villegas. Sin ko, di nang importante ang imo ginainom nga bulong o ang Diyos nga nagauyat sang tanan mo. Nya medicine gid ya kay nanlan gid ya mapa-hospital eh. O te, hindi na nato ginanlan ang Diyos. Pangbukas lang mata mga utod. Once you connect yourself to God and the rest, ang iya promise, ipatupad niya sa imo. Siyang magbayad sa ospital o kung ano da. Magambalan ko sa imo, ang Diyos lang ang makaayo sang imo nga kalawasan kay siya na ang nag-create. Damo na diri kaso, pila ka degree nga kanser. Galayo. Ang problema lang, wala ka mo sunod. Nagaka-delay ang transaksyon sang langit kag pirte kadamo ang sala. Una nga, pagpangayo tapatawad, basta tama lang. Ang mga anghel nagalipana na sila, kay man hindi nila gusto ipahuya ang pangalan ni Jesus. Nga gadugay ang healing mo, o iti mo kapati. Amen. Lantawa bala si Lily, gabasa bala na Bible kay wala. Ulot doon na lang, ngaway na utod. Kaya nagpati siya. Wala siya na damo verses. Nagpati lang siya. Oo, ginaprehan namon to make a way. Pero ang Diyos, masabat dayon, depende sa imo nga tagipusoon. Ang tagipusoon ang wellspring of life. Kung ang tagipusoon mo, wala akig, kumplito, nagasunod kay Lord, subong dayon ang healing. Hindi buwas, hindi inananay. Sa hospital, inanay. Sa Diyos, milagro. Amen. Hallelujah. Ang tanan nga ginambal kay Lily pagkaga, siling isang doktor sa iya x-ray, way ka manggali deprensya. Lakat puli na. Minatagya pa sa ako ng resulta, ihaboy na sa basuran. Naliwat pa gani nga madagpa ka, idagpa tanagig ka. Kay man way timo gakaon. Biyan bala sa imo tupad, magkaon ka mo, hindi ka mo palipong-lipong da. Pagkaon lang galing deprensya. Mabakal ka mo mga bulong. Ambal ko sa inablos ko, karon nga gin-forgive ka sang Diyos. Pangitaa ang linya sang imo healing. Pero kung di ka mangita, magwanta ka da ka, bulong. Ang bulong is poison. Maka-declare na ako karon, kay at my age, wala ta akong sang bulong-bulong. Bisan sakit sa ulo, bisan the start, nakabalon ako. Bisan sakit sa ulo, hindi gid ako mag-inom bulong. I just drink water, mag-persist pag gid ang sakit sa ulo, ginambal ko gid, tubig ka. Physical, spiritual. And at my age, gapamati ang Lord, wala ko kagamit sina mga paracetamol, mga kunanoda, medicol, mga kunkol-kol-kol, wala. Tubig lang. Ang bala sa imo tupad, ang kape mo, amo nang gabalanog ang lawas mo. Kita ko gina sa tiil ko. Aha! Siling sang Diyos, untatin ang kape mo bala, tanawa kay magkupos na ang tanan sa imo. Nagabulukol ka na, hindi ka pagid maguntat. Namit, abe. Kasi ni si Leia, sige lang may insulin, may injection lang ko Uti, ginpili mo na karon, maputla-putla ka kung magambal, mag-atake mo sugar. Amen? Ang bala sa imo tupad, pwede ka nga maging doktor sa sarili mo. Hallelujah! The love of God can tame an angry heart. Hindi kita ka-express ang love ta kay damo supon. Abiyang bala sa imong tupad, ayo ka na brother. Oo, ayo ka na. Tindog kagambala Lord, kayo ang itsura ko kay para mapatihan nila kung nag-ayo ko. Amen. Matindog kita tanan. Times of refreshing, amo na ni ang panahon nga i-refresh nato ng kaugalingon naton.
Water is refresher. Hugasan naton ang mga higko sa aton nga huna-huna. Aton tagipusoon. Ako gapasalamat ako. Si CJ, ari siya sa tangki sang tubig. Kagani nalimpyuhan siya. I believe, nagaandar na ang plano sang Diyos sa iya. Nagapati ako, may timing ang bawat isa. Butang tang aton nga right hand sa aton tagipusoon, be. This is an altar call, everybody. Diretso sa babaw ang tanaw. Amay, yara sa langit. Salamat. Klaro, nga ginpadala mo sa Jesus, ang imo bugtong anak, nga magsulod sa akong tagipusoon, para ayuhon niya, kayuhon niya tanan, halin sa akong ulo, pakadto sa akong tiilan. Ginabaton ko, ang imong medisina, nga makabag-o, makaayo, sang akong kabuhi. Ang pagigugma mo gali, nga wala kondisyon, amo ini ang akon batunon, kag ako man, magigugma man, sa akon isig katawo, pareho sang imo pagigugma sa akon. Umpisa karon, live for love. Pangabuhi ako sa unconditional love. Kaya ko maglakat sa tanan nga nasyon. Bisan nagalinupok. Kay balan ko. May greater ako nga missile. Nga ibuga sa baba ko. Nga makaigo. Sang tanan nga tawo. Nga ara sa hatred. Kag makapabago ini. Sang mga akig. Into. Sa pagigugma mo. The transformation. Sang akon kabuhi. Amo ni ang alagyan. Sang imo missile. From heaven. Palupukon mo ini. Sa tagipusoon. Sa mga gapalamati subong. Nga ang pagigugma. Sang Ginoo. Nga wala kondisyon. Nga greater nga pagigugma. Sa kalibutan. Amo ini ang makapakayo sang bilog nga nasyon. Ang mga nasyon magrekognisar sa gahom sang pagigugma ni Jesus, nga amo lang ani ang makapaayo sa tanan nga katawhan, sa tanan nga nasyon. Salamat Ginoo, ginabaton ko ining pagigugma. From this day forward, mag-ayo gid ako. Upod ang akon pamilya. Mangin malipayon kami sa imo nga bomba. Unconditional love. We receive them. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, uyatay kita kamot. Dari kita tanan. Sige. Bilisan natin. Amo ni nga aton nga refreshing ang pagigugma sang Ginoo. Maghatagay kita. Remember, mga utod, ang pagigugma, kung may pagigugma ka, pwede ka maghatag. Pwede ka maghatag, wala ka pagigugma. Pero hindi ka kahigugma, nga wala ka ihatag. Ihatag mo imo kaugalingon. Kanami, sang pamatsyag naton, ang church naton, nagalabot sang mga kapitbahay. Ari naman kapitbahay karon. Nagalabot sa mga may sakit. Tungod na attract sila sa aton paghigugma kay Jesus. Wala kita sang kayamanan, pero mas dako ang kayamanan ta. Amo ini ang paghigugma, ang sikreto nga matumba ang kaaway tungod ara ang big time missile bomb sa aton. I-drop naton ang bomba halin sa langit. Amo ang paghigugma sang Dios. Bawat tao masugata, hambala ang pagigugma sang Diyos makaayo sa imo. Kung pigado ka, ang pagigugma sang Diyos ang makahatag sa imo. Ang tanan-tanan nga problema sang tao, paghigugma sang Diyos ang solusyon. Are you refreshed? Maligo kita sa ulan sang paghigugma. Abiyan bala sa imo tupad ginahigugma ta ikaw. Ginahigugma ko ikaw. Kay Jesucristo. Nga tawo. Pero karon ara na sa langit. Ginoo sang paghigugma. Way nakuhadlok
Ay naka. Bisan din ako makadto. Bisan din ako Basta makadto. may ara ko pagigugma. Bukas ang langit. Ang langit. Amen. Amen. Hallelujah. Join us all over the world. Hallelujah. I love you, John Ray. I love you, Rainier, Nora, and everyone who are watching. Only God can fill this world with lasting peace. Only God can give you strength to stand the test. Only God can take in every heart and light the darkest path. Oh, weary soul, that God may live once more. God, look for God, and you will find true happiness. Look for God. Once you find love, you'll have the best. Look for love, and you will find the truth, the way, the truth, and the light that clears away the doubts and no weary heart and sets you free. Live for God. Everyone in the whole planet Earth, it's love, no more, no less. He will guide your destiny. You'll discover the wonders of passions never revealed. Spread this God. UAE. Spread Isa Al-Masih. Jesus Christ. Esonim. We live in hate will be disappear. Share this God and all this splendor. Fight for God without surrender. Live for God. Live for God. You and I live for God. Together we will live without fear. Believe in Jesus, the God of faith. Faith is a force. Faith is a force. Faith wins. Fight for it. Fight for love. Fight for God. God bless you all. Amen. Amen.